Mahigpit ang pagbabantay ng Dagupan City Agriculture Office sa mga seafood, lalo na sa alamang na galing sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Posible kasing kontaminado ito ng red tide toxin na nararanasan pa rin sa 3 bayan doon. Makibalita tayo kay Ivy Andrada ng GMA Dagupan. Nakataas pa rin ang red tide alert sa mga bayan ng Bolinao, Anda at Bani sa Pangasinan. Kaya naman sa kalapit bayan at lungsod tulad ng Dagupan, mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang pagpasok ng mga talaba at iba pang shellfish. Pero ang alamang na ginagawang bagoong na apektado rin ng red tide, mahirap daw bantayan. Kasi alam naman natin na ang alamang once na nahuli, ginagawang bagoong. Nagpa-final process, yung gagawin na talaga siyang marketable in the form of either ginisang alamang or bagoong alamang na pwedeng i-stock ng matagalan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng hindi alam ng ilang mangingisda na pwede ring makontamina ng red tide toxin ang alamang. Maaring hindi alam ng mga tao, mga mangingisda natin na pinagbabawal din ang pagkuha ng alamang dahil hindi nila alam kung anong karakteristik ng alamang. Ayon sa City Agriculturist ng Dagupan, nararapat pa ring suriin ang mga binibiling alamang mula sa mga palengke. Lutuman ito o lulutuin pa lang dahil magiging pareho ang epekto nito sa ating kalusugan kapag apektado ito ng red tide. Hindi kasi basta-basta namamatay ang toxin sa katawan ng maliliit na hipon. Ang BFAR, patuloy raw ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga lugar na apektado ng red tide na huwag munang manghuli ng shellfish at alamang. Ang mga mamimili, pinag-iingat rin. Natatakot dun pero gigis mabuti. Ivy Andrada, Nagbabalita, Pilipinas.